Magandang araw sa lahat ng ating mga minamahal na tagapakinig. Welcome po muli sa ating channel, kung saan ang bawat kwento ay isang paglalakbay para sa puso. Gaano nga ba kabilis tumakbo ang panahon? At gaano kalayo ang kayang marating ng isang tao para takasan ang nakaraan? Pero paano? Paano kung isang araw, sa hindi inaasahang pagkakataon, ang nakaraan mismo ang sasalubong sa'yo sa katauhan ng dalawang musmos na mga mata? Halina't pakinggan natin ang unang kabanata ng kwentong pinamagatang Ang Pangako ng Kahapon. Ang ugong ng mamahaling sasakyan ni Kael Alpas ay parang isang banyagang tunog sa tahimik na bayan ng Sampaga. Ang bawat daan na kanyang binabaybay ay pamilyar, ngunit kasabay nito ay estranghero. 5 taon. 5 mahahabang taon ang lumipas mula nang huli niyang lisanin ang lugar na ito. At ang babaeng minsan niyang tinawag na asawa, bakit pa ba siya bumalik? Ang tanong na yon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasabay ng bawat pag-ikot ng gulong sa maalikabok na kalsada. Ang layunin niya ay isa lang, ang bisitahin ang puntod ni Hiraya. Isang huling pagpapaalam, isang huling paghingi ng tawad na hindi na nito maririnig kailanman. Ipinark niya ang kotse sa labas ng Dapit Hapon Memorial Gardens. Ang simoy ng hangin ay may dalang alat mula sa dagat at ang matamis na halimuyak ng mga bulaklak ng kalachuchi na nakatanim sa paligid. Ang amoy na iyon ang amoy ni Hiraya. Isang pamilyar na kirot ang kumalat sa kanyang dibdib. Maingat ang bawat hakbang ng kanyang mga sapatos na gawa sa Italianong katad habang tinatahak niya ang makitid na landas. Ang katahimikan ng sementeryo ay nakakabingi hanggang sa may narinig siyang isang munting tinig. "Mama, miss na miss ka na po namin." Napahinto si Kael. Ang tinig ay nagmula sa direksyon ng puntod ni Hiraya. Dahan-dahan siyang naglakad, nagtatago sa likod ng isang malaking puno ng akasya. At doon, nakita niya sila. 2 batang babae, magkamukhang magkamukha. Ang kanilang mga buhok ay itim na itim, nakatali sa 2 tirintas. Nakasuot sila ng mga simpleng puting bestida. Nakaluhod sila sa damuhan, sa harap mismo ng lapida kung saan nakaukit ang pangalan, Hiraya Luntian. Isa sa mga bata ang nagsalita muli. "Sabi po ni Tito Dante, masaya ka na dyan sa langit. Sana po totoo." Parang may kung anong humigop sa lahat ng hangin mula sa baga ni Kael. Pinagmasdan niya ang mga mukha ng mga bata habang maingat nilang inilalatag ang mga bulaklak na pinitas lang sa tabi-tabi. Ang mga matang yon, ang hugis ng kanilang panga. Ang paraan ng pagkunot ng noo ng isa habang pinupunasan ang lapida. Diyos ko, para siyang tumitingin sa isang salamin na binasag at binuo muli sa 2 musmos na mukha. Ang mga mukhang yon ay mukha niya. Hindi niya namalayan ang sariling paghakbang papalapit. Ang tunog ng kanyang sapatos sa mga tuyong dahon ang nagpagulat sa mga bata. Sabay silang napalingon. Ang mga mata nila'y puno ng takot at pagtataka. Isang anino ang biglang tumabon sa kanila. Isang matipunong lalaki ang mabilis na tumayo sa pagitan ni Kael at ng mga bata. Ang mga braso nito'y nakadepensa. "Sino ka? Anong kailangan mo sa kanila?" tanong ng lalaki. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta, pero hindi sa kanya nakatingin si Kael. Ang mga mata niya ay nakapako sa 2 bata na ngayon ay mahigpit na nakakapit sa binti ng lalaki. Ang mundo niya ay umikot. Ang tibok ng puso niya ay dumadagundong sa kanyang mga tainga. Sa gitna ng pagkalito at pagkabigla, isang tanong lang ang namutawi sa kanyang mga labi. Ang boses niya ay halos pabulong. Sino kayo?" Hindi ang lalaki ang sumagot. Ang isa sa mga bata na may mas matapang na titig ang humakbang ng bahagya pasulong. Tumingala ito sa kanya. Ang mga mata nitong kawangis ng kay Hiraya ay seryoso. "Kami po ang mga anak ni Mama Hiraya. Kami po ang mga anak ni Mama Hiraya." Ang mga salitang iyon
ay parang kidlat na tumama sa kalagitnaan ng isang payapang araw. Bawat letra ay isang pako na bumaon sa puso ni Kael. Napatingin siya sa lalaking nakatayo sa pagitan nila, na ngayon ay masumigpit ang pagkakaakbay sa dalawang bata. "Kapitan Dante," sabi ng lalaki. Ipinakikilala ang sarili sa paraang nagpapahiwatig ng awtoridad. "Ako ang barangay captain dito at ako ang tumayong tagapag-alaga nila mula ng mawala si Hiraya." Nagigting ang panga ni Kael. Kapitan, isang estranghero na may posisyon, isang estrangherong inangkin ng lugar na dapat ay sa kanya. "Kailangan nating mag-usap," mariing sabi ni Kael. Pilit binabawi ang kontrol sa kanyang boses. Sumang-ayon si Dante sa isang tango, ngunit ang mga mata nito'y nanatiling malamig. Sa tamang lugar, hindi dito. Isinakay ni Dante ang dalawang bata sa kanyang luma, ngunit alagang-alagang owner-type jeep. Bago umalis, lumingon si Liwayway, ang isa sa kambal, at saglit siyang tinitigan. Sa mga mata ng batang yon, nakita ni Kael hindi lang ang imahe ni Hiraya, kundi ang isang tanong na walang salitang kayang bumuo. Sinundan sila ni Kael patungo sa isang maliit na karinderya sa sentro ng bayan. Umupo sila sa isang mesang plastik sa labas. Ang bawat pares ng matang dumadaan ay tila humuhusga sa kanya, sa kanyang mamahaling damit, sa kanyang pagiging dayo. Dito, ang pangalan niyang Kael Alpahas ay walang halaga. Dito, siya ang kontrabida. Sila nga ba? Hindi matapos ni Kael ang tanong. "Oo," mabilis na sagot ni Dante. Walang paligoy-ligoy. "Mga anak mo sila. Iniwan mo si Hiraya na nagdadalang tao." Bawat salita ni Dante ay isang sampal. "Hindi ko alam," sigaw ni Kael. Sapat lang ang lakas para marinig nilang dalawa. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Dante. "Hindi mo alam? O pinili mong hindi alamin? 5 taon, Kael. 5 taon kang hindi nagpakita ni hindi nagparamdam. Anong aasahan mo?" Walang maisagot si Kael. Dahil totoo. Pinili niyang kalimutan. Pinili niyang ibaon ang lahat sa ilalim ng tagumpay at kayamanan. "Gusto ko silang makita. Gusto kong makapasok sa bahay." Pakiusap ni Kael. Ang boses ay basag. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, tumayo si Dante. "Halika, para makita mo ang mundong tinalikuran mo." Ang bahay ni Hiraya ay maliit. Isang simpleng bahay na gawa sa pinaghalong semento at kahoy, may mga bintanang kapis na kumikinang sa sikat ng hapon. Pagpasok ni Kael, isang pamilyar na amoy ang sumalubong sa kanya. Amoy ng sampagwita, ang paboritong pabango ni Hiraya, na ngayon ay may halong amoy ng baby powder at Crayola. Ang sala ay simple. Isang lumang sofa, isang maliit na telebisyon, pero ang pumukaw sa pansin niya ay ang pader. Puno ito ng mga litrato. Si Hiraya, masaya, habang karga ang 2 sanggol. Si Hiraya, pinapanood ang unang paghakbang ng kambal. Si Hiraya, kasama si Dante at ang mga bata, namumutol ng cake sa kanilang kaarawan. Sa bawat litrato, may isang piraso ng puso ni Kael na tila tinatanggal. Ang mga ngiti ni Hiraya sa mga larawan ay totoo. Masaya. Isang kaligayahang hindi niya kailanman naibigay. Siya ay isang multo sa sarili niyang pamilya. Pumasok siya sa maliit na kwarto. May 2 munting kama sa magkabilang gilid. Sa ibabaw ng isa ay may isang gastado ng teddy bear. Sa sahig, nakakalat ang mga papel na may mga guhit ng bata. Ito ang mundo nila. Isang mundong binuo ni Hiraya nang mag-isa. Nahirapan siya. Biglang sabi ni Dante mula sa likuran niya, ang boses ay puno ng hinanakit. Nahirapan siyang itaguyod sila mag-isa. May mga gabing hindi siya natutulog. May mga araw na isa lang ang kain niya para may gatas ang mga bata. Pero ni minsan, hindi siya nagsisi. Ni minsan, hindi niya sinabi sa akin kung nasaan ka. Bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Kael.
Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magmakaawa. Pero anong karapatan niya? Nasaan sila ngayon? Tanong niya. Ang tingin ay nasa mga drawings sa sahig. Nasa kapitbahay, kung saan sila ligtas, sagot ni Dante. Ang diin sa salitang ligtas ay malinaw na patama sa kanya. Humarap si Kael, ang mga matay desperado. Kailangan kong bumawi. Ngumisi si Dante, isang nangising walang kagalakan. Huli na ang lahat, Alpas. Tapos na ang pagkakataon mo. Lumakad si Dante patungo sa pinto at binuksan ito. Ang sikat ng papalubog na araw ay tumama sa mukha ni Kael, ngunit ang pakiramdam niya'y nasa gitna siya ng kadiliman. Umalis ka na. Wala kang lugar dito. Hindi ka nila kailangan. At sa harap mismo ng kanyang mga mata, isinara ni Dante ang pinto. Ang tunog ng pag-click ng trangka ay ang pinakamasakit na tunog na narinig ni Kael sa buong buhay niya. Ang gabing iyon sa bayan ng Sampaga ay ang pinakamahabang gabi sa buhay ni Kael Alpas. Nag-check-in siya sa nag-iisang motel sa lugar. Isang kwartong amoy luma at may bahid ng kalungkutan. Ang malambot na kama sa kanyang penthouse sa Maynila ay parang isang malayong panaginip. Dito, sa matigas na kutsyon, bawat paghiga niya ay parang paghiga sa ibabaw ng mga bubog ng kanyang mga pagkakamali. Hindi siya makatulog. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at ang nakita niya ay ang mga mukha ni Sinag at Liwayway, puno ng takot. Idinilat niya ang mga ito at ang anino ni Hiraya nang umingiti sa mga litrato ang sumasalubong sa kanya. Hindi ka nila kailangan. Ang mga salita ni Dante ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Isang walang katapusang parusa. Tama siya. Sa loob ng 5 taon, nabuhay sila nang wala siya. Anong karapatan niyang biglang pumasok at guluhin ang kanilang mundo? Ang madaling gawin ay ang umalis. Bumalik sa Maynila. Ibuhos ang sarili sa trabaho, sa mga meeting, sa mga numero. Magkunwaring hindi nangyari ang araw na ito. Magkunwaring hindi niya nakita ang 2 pares ng matang sumasalamin sa kanyang sariling kaluluwa. Pero hindi na niya kaya. Ang pagtakas ay ang siyang nagdala sa kanya sa puntong ito. Madaling araw na nang bumangon si Kael. Lumabas siya sa maliit na balkonahe ng kanyang kwarto. Ang dagat ay kalmado at ang mga unang sinag ng bukang liwayway ay nagsisimula ng gumuhit sa kalangitan. Isang bagong araw. Isang bagong simula. Mula sa malayo, sa dalampasigan, may natanaw siyang 3 figura. Isang lalaki at 2 maliliit na bata. Si Dante, sina Sinag at Liwayway. Naglalaro sila, naghahabulan sa buhanginan. Ang tawa ng mga bata ay mahinang umaabot sa kanya, dala ng hangin. Masaya sila. Mukha silang isang buong pamilya. Isang pamilyang hindi siya kasama. Sa sandaling iyon, 2 landas ang malinaw na nabuksan sa harap ni Kael. Ang isa ay ang daan pabalik sa kanyang magarbong buhay. Isang buhay na ngayon ay alam niyang hungkag at walang kahulugan. Ang isa pa ay isang daan na baku-bako, puno ng pagsubok at walang kasiguraduhan. Isang daan na patungo sa pagiging ama. Huminga siya ng malalim, hinayaan ang maalat na hangin na punuin ang kanyang baga. Ang takot ay naroon pa rin, nangingibabaw. Ngunit sa ilalim ng takot, may isang bagong damdaming umuusbong. Determinasyon. Pumasok siya pabalik sa kwarto. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang kasangkapan na nagkokonekta sa kanyang imperyo. Ngunit ngayon, gagamitin niya ito para sa ibang uri ng laban. Attorney Sandoval, sabi niya nang sagutin ang tawag. Ang boses niya ay hindi na basag. Ito na muli ang boses ni Kael Alpas, ang bilyonaryong sanay makipaglaban. May kailangan ako sa'yo. Isang custody case dito sa probinsya. May pag-aalinlangan sa kabilang linya, ngunit isang utos lang ni Kael ay sapat na. Matapos ang tawag, naligo siya at nagbihis.
Isinuot niya ang kanyang damit, hindi bilang isang baluti para sa isang business meeting, kundi bilang uniforme ng isang sundalong papasok sa isang digmaan. Hindi na siya kumatok sa bahay ni Hiraya. Hinintay niya si Dante sa tapat ng kalsada. Nang makita siya ni Dante, kasama pa rin ang kambal. Ang pagkagulat ay malinaw sa mukha nito. Siguro, inasahan niyang wala na si Kael na tumakas na ito sa gitna ng gabi. "Akala ko ba aalis ka na?" tanong ni Dante. Ang boses ay may bahid ng inis. Lumapit si Kael. Ang mga mata ay hindi bumibitiw sa pagkakatitig kay Dante. Sina Sinag at Liwayway ay nagtago sa likod ng mga binti ng kapitan. Nagbago ang isip ko. Lumuhod si Kael para magpantay ang kanilang mga mata ng mga bata. Ngunit hindi sa kanila siya nagsalita. Ang mga salita niya ay para kay Dante. Malinaw, matatag, at walang bahid ng pag-aalinlangan. "Hindi ako aalis. Babawiin ko ang mga anak ko." Ang deklarasyon ng digmaan ni Kael ay hindi isang sigaw. Ito ay isang formal na dokumento, malamig at opisyal, na inihatid ng isang courier mula sa Maynila. Isang petisyon para sa solong kustodya ni Sinag at Liwayway Alpas. Ang paggamit niya sa kanyang apelyido ay ang unang putok ng baril sa laban na ito. Kumalat ang balita sa bayan ng Sampaga na parang apoy sa tuyong damuhan. Ang bilyonaryong ama na umabandona sa kanila ay bumalik, hindi para magbigay ng suporta, kundi para kunin ang mga bata. Iyon ang kwentong lumaganap, isang kwentong masigasig na pinalaki ni Kapitan Dante Makiling. Ang unang naramdaman ni Kael ay ang mga titig. Habang naglalakad siya sa palengke para bumili ng deboteng tubig, ang mga dating nangiti ng pagtataka sa kanyang mamahaling sasakyan ay napalitan ng mga matatalim na tingin ng pagkamuhi. Ang mga nagtitinda ay biglang nagiging abala kapag siya na ang lalapit. Ang mga tsismisan ay humihina kapag siya'y dadaan, ngunit nararamdaman niya ang bigat ng mga salita sa kanyang likuran. Kawawang mga bata. Pera lang ang habol niyan. Pagkatapos ng 5 taon, ngayon lang siya magpaparamdam. Naging isa siyang dayuhan sa lugar kung saan dapat ay mayroon siyang ugat. Ang pera niya, na kayang bumili ng halos lahat ng bagay sa mundo, ay walang silbi dito. Hindi nito kayang bumili ng paggalang. Hindi nito kayang bumura ng nakaraan. Isang hapon, habang nakaupo siya sa parehong karinderya, isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Ang mukha nito'y kulubot na sa panahon, ngunit ang mga mata'y matalas. "Ikaw ang ama ng mga apo ni Hiraya, hindi ba?" tanong nito. Hindi galit, ngunit may bigat sa boses. Tumango si Kael. "Alagang-alaga namin ang mga batang yan," pagpapatuloy ng matanda. "Ang buong baryo, kami ang naging pamilya nila noong wala ka. Si Hiraya, sayang ang batang yon. Laging pagod, laging sinasabing nahihilo. Pero kapag sinasabihan naming magpatingin sa doktor sa syudad, ayaw niya. Baka daw malaki ang gastos, hindi na makabili ng gatas ng mga anak niya." Ang bawat salita ng matanda ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa konsensya ni Kael. Isa itong simpleng kwento, ngunit para sa kanya, isa itong ebidensya ng kanyang pagkukulang. Samantala, ginamit ni Dante ang kanyang impluwensya bilang kapitan. Nagpatawag siya ng isang pulong sa barangay hall. Dinala niya sina Sinag at Liwayway. Ipinakita sa lahat kung gaano sila kasaya at kalusog sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Hahayaan ba natin na isang estranghero ang kumuha sa mga batang ito mula sa nag-iisa nilang tahanan? Sigaw ni Dante sa harap ng mga taong sumusuporta sa kanya. Ang bayan ng Sampaga ang kanilang tahanan. Tayo, ang kanilang pamilya. Nagpalakpakan ang mga tao. Si Dante, sa kanilang mga mata, ay isang bayani, isang David na lumalaban sa isang aroganteng Goliath. Gabi-gabi, tumatawag si Attorney Sandoval kay Kael
dala ang masamang balita. Mahirap ang laban na ito, Kael, sabi ng abogado. Nakuha ni Kapitan Makiling ang testimonya ng halos lahat ng residente nang may petisyon silang pirmado ng buong komunidad na nagsasabing ikaw ay isang unfit father dahil sa pag-abandona. Sinasabi nilang ang pagkuha mo sa mga bata ay magdudulot sa kanila ng matinding emosyonal na pinsala. Napasuntok si Kael sa pader ng kanyang kwarto sa motel. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay bilang isang negosyante, naramdaman niya ang pagiging dehado, ang pagiging talunan bago pa man magsimula ang tunay na laro. Ang huling dagok ay dumating makalipas ang 1 linggo. Isang opisyal na sulat mula sa korte. Isang utos. Ano ang sabi, Attorney Sandoval? Tanong ni Kael sa telepono, ang puso'y kumakabog. Isang pansamantalang desisyon, sagot ng abogado, ang boses ay mabigat. Dahil sa mga alegasyon ng pag-abandona, pinapayagan ka lang ng korte ng supervised visits. 1 beses sa 1 linggo, 2 oras, sa presensya ng isang social worker. Hindi mo sila maaaring ilabas ng bayan ng Sampaga. Nabitawan ni Kael ang telepono. Supervised visits. Parang isang kriminal na binibigyan ng limitadong pagkakataon na makita ang sariling pamilya. Tumingin siya sa bintana, sa madilim na karagatan. Ito na ba ang parusa niya? Ang makita ang kanyang mga anak mula sa malayo, ngunit hindi kailanman tunay na mahawakan? Ang araw ng unang supervised visit ay maulap, tila nakikiramay sa bigat na nararamdaman ni Kael. Dumating siya sa bahay ni Hiraya 10 minuto bago ang itinakdang oras, dala ang 2 malalaking paper bag mula sa pinakasikat na toy store sa Maynila. Isang robot na kayang magsalita at isang manikang kasing laki ng isang tunay na sanggol. Ito ang alam niyang paraan para magpakita ng pagmamahal. Ang bumili, ang magbigay. Isang social worker na nagngangalang Gongan Reyes, isang babaeng may malumanay na ngiti, ngunit may matang mapanuri, ang nagbukas ng pinto para sa kanya. Sa loob, sa lumang sofa, magkatabing nakaupo sina Sinag at Liwayway. Suot nila ang kanilang pinakamagandang bestida, pero ang mga mukha nila'y walang kagalakan. Si Dante ay nakatayo sa isang sulok, parang isang bantay na laging handang sumaklolo. Magandang hapon mga anak, bati ni Kael, pilit na pinapasigla ang kanyang boses. Ang salitang anak ay naging banyaga sa kanyang dila. Walang sumagot. Yumuko lang si Liwayway at pinaglaruan ang laylayan ng kanyang damit. Si Sinag naman ay tumitig lang sa kanya, ang mga matay seryoso at hindi mabasa. Inilapag ni Kael ang mga laruan sa sahig. Para sa inyo, sabi niya. Ang robot ay umilaw at nagsalita. Greetings, Earthling. Ngunit sa halip na mamangha, bahagyang napaatras ang kambal, tila natakot sa ingay. Lumipas ang 1 oras na parang 1 taon. Sinubukan ni Kael ang lahat. Nagtanong siya tungkol sa kanilang mga paboritong kulay, pagkain, laro. Ang mga sagot na natanggap niya ay matitipid na, opo, hindi po, o kung minsan, katahimikan lang. Ang bawat pagsubok niyang mapalapit ay sinalubong ng isang pader ng hiya at pag-aalinlangan. Si General Reyes ay tahimik lang na nagmamasid. Isinusulat ang lahat sa kanyang maliit na kwaderno. Nang matapos ang 2 oras, pakiramdam ni Kael ay mas pagod pa siya kaysa sa isang buong linggong pagtatrabaho. Habang nagpapaalam, may isang maliit na sandali. Lumingon si Liwayway, ang mas mahiyain sa 2, at tinitigan siya. Isang tingin na puno ng pagtataka bago siya hilahin ni Dante papalayo. Ang munting sandaling iyon ang naging tanging baon ni Kael. Bago siya tuluyang umalis, sinabi ni Gengen Reyes na may karapatan siyang kumuha ng ilang personal na gamit ni Hiraya, basta't may pahintulot ni Dante. Pumayag naman ang kapitan, marahil para ipakita na hindi siya ang kontrabida. Pumasok muli si Kael sa kwarto ni Hiraya. Sa pagkakataong ito, mag-isa lang siya. Ang amoy ng sampagita ay naroon pa rin. Binuksan niya ang maliit na aparador.
Nandoon ang mga damit ni Hiraya, mga simpleng bestida at duster, maayos na nakatupi. Sa ilalim ng mga ito, nakita niya ang isang maliit na baul na gawa sa kahoy. Inaasahan niyang makakita ng mga lumang liham, mga litrato nilang dalawa noong masaya pa sila. Pero iba ang laman nito. Ang una niyang nakita ay isang tumpok ng mga reseta. Mga pangalan ng gamot na hindi niya maintindihan. Lisinopril, Carvedilol, Furosemide. Sa tabi nito, may mga resibo mula sa isang maliit na botika sa bayan. Sa ilalim ng mga papel, may isang maliit na notebook. Ang uri na ginagamit ng mga estudyante. Nang buksan niya ito, nakita niya ang sulat kamay ni Hiraya. Hindi ito isang diary ng mga nararamdaman. Isa itong talaan. October 12. Hirap huminga paggising. Parang may nakadagan sa dibdib ko. October 25. Mabilis mapagod. Kahit paglalaba lang, kailangan kong magpahinga. November 5. Namamaga na naman ang mga paa ko. Paulit-ulit ang mga ganoong entry. Mga reklamo tungkol sa katawan. Mga sintomas. Sa pagitan ng mga ito, may mga listahan ng gastusin. Gatas, 250, diaper, 300, bitamina para sa kambal, 120. Naramdaman ni Kael ang paninikip ng kanyang lalamunan. Ito ang sikretong buhay ni Hiraya. Isang buhay ng pisikal na paghihirap habang pilit na itinatawid ang pang-araw-araw para sa kanyang mga anak. Nakarating siya sa pinakahuling pahina na may sulat. Ang mga letra ay nanginginig, tila isinulat ng nagmamadali. Isang maikling pangungusap lang. Pagod na ang puso ko. Isinara ni Kael ang notebook. Para sa kanya, isa yung metapora. Isang pag-amin ng isang inang napagod sa mga pagsubok ng buhay. Isang emosyonal na pag-iyak. Hindi niya pa alam. Hindi niya pa alam na ang mga salitang iyon ay literal amagkamagka. Dante Makiling. Para kay Dante Makiling, ang pag-ibig ay hindi isang salita. Ito ay isang gawa. Ito ang pagbubuhat ng mabibigat na galon ng tubig para kay Hiraya noong nabubuhay pa ito. Ito ang pagbabantay sa kambal kapag may lagnat sila sa gabi. Ito ang pagiging sandalan sa bawat pagod at pagluha na pilit itinatago ni Hiraya sa likod ng isang matamis na ngiti. Hindi siya si Kael Alpas. Wala siyang mansyon, walang kotse, walang milyones sa bangko. Ang mayroon lang siya ay ang kanyang posisyon bilang kapitan at ang respeto ng mga taong kanyang pinaglilingkuran. At para sa kanya, iyon ay higit pa sa sapat. Nakatayo siya ngayon sa entablado sa gitna ng plaza ng bayan ng Sampaga. Sa likod niya ay isang malaking tarpaulin na may nakangiting mukha ni Hiraya. Isang pag-alala sa ating minamahal na Hiraya Luntian ang nakasulat dito. Ito ay ideya niya, isang memorial, isang paraan para ipaalala sa lahat kung sino si Hiraya at kung sino ang nararapat na mga laga sa kanyang pinakamamahal na kayamanan. Naalala niya ang huling araw ni Hiraya. Nakahiga ito sa kanyang kama, ang hiningay mababaw, ang balat ay maputla. Hinawakan niya ang payat nitong kamay. Dante, pabulong na sabi ni Hiraya, ang mga anak ko, pangako mo, hindi mo sila pababayaan. Pangako, Hiraya, sagot niya habang pinipigilan ang sariling mga luha. Ituturing ko silang sarili kong mga anak. Aalagaan ko sila. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa mata ni Hiraya. Salamat, kapatid ko. Ang salitang kapatid, iyon ang pinakamasakit na salitang narinig niya mula dito. Minahal niya si Hiraya bilang isang babae, ngunit tinanggap niya ang anumang lugar na handang ibigay nito sa kanyang buhay. At ang pagiging kapatid at tagapagtanggol ang siyang mahigpit niyang pinanghahawakan ngayon. Humarap siya sa mga tao, hawak ang mikropono. Nasa unahang hilera sina Sinag at Liwayway, magkatabing nakaupo sa mga puting silya, hawak-hawak ang mga bulaklak. Mga kababayan, simula ni Dante, ang boses niya ay puno ng emosyon. Nagtipon tayo ngayon
para alalahanin ang isang babaeng naging simbolo ng lakas at pagmamahal ng isang ina. Isang babaeng mag-isang itinaguyod ang kanyang mga anak. Hinarap ang lahat ng pagsubok nang walang reklamo. Ang mga mata niya ay sinadyang lumibot sa paligid. At nakita niya ito. Nakita niya si Kael Alpas, nakatayo sa pinakalikuran ng mga tao, malapit sa isang puno ng mangga. Nag-iisa, isang estranghero na nanonood sa isang seremonyang hindi siya kabilang. Lalo niyang nilakasan ang kanyang boses. Ang buhay ni Hiraya ay hindi naging madali. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siya dito sa bayan ng Sampaga dahil alam niya na dito, sa ating komunidad, ligtas ang kanyang mga anak. Dito, napapalibutan sila ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Nagpalakpakan ang mga tao. Ang ilan ay nagpupunas ng kanilang mga luha. At ngayon, pagpapatuloy ni Dante, ang tono niya ay nagbago, naging mas matigas. May mga aninong mula sa nakaraan na gustong sirain ang kapayapaang ito. May mga taong ngayon lang naaalala ang kanilang responsibilidad, ngunit hindi natin ito hahayaan. Pagkatapos ng kanyang talumpati, bumaba siya ng entablado. Binuhat niya ang kambal, si Sinag sa kaliwang braso, si Liwayway sa kanan. Niyakap nila siya ng mahigpit. Ito ang kanyang tropeyo. Ito ang kanyang patunay. Tumingin siya sa direksyon ni Kael. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Dante, mayroong apoy ng pagtatagumpay, ng pag-aari. Bago niya tuluyang talikuran si Kael, ibinulong niya sa kambal ang mga salitang alam niyang bubuo ng pader sa pagitan ng mag-aama. Huwag kayong mag-alala. Hindi hahayaan ni Tito na kunin kayo ng masamang tao. Natalo na ako. Ang mga salitang yon ay parang lason na. Unti-unting kumakalat sa buong sistema ni Kael. Pagkatapos ng memorial na inorganisa ni Dante, naramdaman niya ang bigat ng 1,000 pader na humaharang sa kanya. Hindi lang si Dante ang kalaban niya, kundi ang alaala ni Hiraya na binihag nito. Kalaban niya ang buong bayan. Wala tayong laban sa public opinion, Kael, sabi ni Atty. Sandoval sa telepono kaninang hapon. Ang boses ng dati agresibong abogado ay pagod at halos sumusuko na. He's painting you as a villain and it's working. Kahit anong ebidensya ng financial capacity ang ipakita natin, ang titingnan ng korte ay ang best interest of the child. At sa ngayon, ang best interest nila ay ang manatili sa lugar at sa taong kinikilala nilang pamilya. Nasa kwarto na naman siya ng motel, nakaupo sa sahig, at nakasandal sa kama. Sa harap niya ay ang mga gamit mula sa maliit na baul ni Hiraya, ang mga reseta, ang notebook. At ngayon, may bago siyang tinitingnan, isang maliit na tumpok ng mga papel na nakatago sa ilalim ng sapin ng baul. Mga drawing ni Sinag at Liwayway. Mayroong bahay, mayroong araw na may nakangiting mukha, mayroong mga bulaklak. At sa halos lahat ng drawing, may 3 tao. Isang babae na alam niyang si Hiraya at 2 maliliit na bata sa magkabilang gilid nito. Pamilya. Pero may isang drawing na kakaiba. Mas luma ito kaysa sa iba. Ang papel ay medyo lukot na. Ang mga kulay ay mas matingkad. Nakaguhit pa rin ang 3 tao. Ngunit sa itaas ni Hiraya may isa pang figura. Isang malaking tao na may mga pakpak. Kulay puti. Isang anghel. Ang anghel ay nakahawak sa kamay ng figura ni Hiraya. Tila ba inaaya itong umalis. Isang simpleng guhit bata. Marahil ay wala lang itong kahulugan. Marahil ay mula lang sa isang kwentong narinig nila sa simbahan. Ngunit may kung anong nag-udyok kay Kael na baligtarin ang papel. At sa likod, may mga letrang isinulat gamit ang Crayola. Malalaki at hindi pantay-pantay. Na tila isinulat ng isang batang nagsisimula pa lang matuto. Para kay Mama, sabi niya, susunduin na siya ng angel para hindi na mapagod ang puso niya. Para hindi na mapagod ang puso niya. Pagod na ang puso ko.
Ang dalawang pangungusap ay nagbanggaan sa isipan ni Kael. Ang isa ay mula sa inosenteng kamay ng isang bata at ang isa ay mula sa nanginginig na sulat ng kanyang asawa. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang lahat ng maliliit na detalye. Ang sinabi ng matandang babae sa palengke, laging pagod, laging sinasabing nahihilo. Ang sinabi ni Attorney Sandoval, ang titingnan ng korte ay ang best interest of the child. Ang mga pangalan ng gamot sa reseta na hindi niya pinansin, ang paulit-ulit na tala ni Hiraya ng kanyang pagkahapo sa notebook. Dati, ang tingin niya sa lahat ng ito ay mga piraso ng isang puzzle ng emosyonal na paghihirap. Ngayon, sa unang pagkakataon, isang bagong larawan ang nabubuo sa kanyang isipan. Isang larawang mas madilim, mas komplikado, at mas masakit. Hindi kaya ang pagod ni Hiraya ay hindi lang dahil sa pag-aalaga ng mga bata? Hindi kaya ang pagod na puso ay hindi isang metapora? Isang teribleng hinala ang biglang sumibol sa kanyang utak. Isang hinala na, kung totoo, ay babago sa lahat. Babaguhin nito ang kwento mula sa isang simpleng istorya ng pag-abandona tungo sa isang trahedya ng sakripisyo. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono. Hindi si Attorney Sandoval ang tinawagan niya, kundi ang kanyang personal na assistant sa Maynila. Isang babaeng kayang maghanap ng kahit anong impormasyon. Carla, sabi niya, ang boses ay apurado. May ipapahanap ako sa iyo. Mga pangalan ng gamot, lisinopril, carvedilol, furosemide. Alamin mo kung para saan ang mga yan. At I need you to do a background check. Gamitin mo lahat ng koneksyon natin. Hanapin mo ang medical records ni Hiraya Luntian. Kahit anong ospital, kahit anong clinic, I need it. Now. Ang gabi ay hindi na lang basta tahimik. Ito ay naging puno ng naghihintay na kasagutan. 2 araw ang lumipas na parang walang hanggan. Si Kael ay parang isang bilanggo na naghihintay ng hatol. Halos hindi siya kumakain. Halos hindi siya natutulog. Ang tanging ginagawa niya ay ang maghintay sa tawag o email ni Carla. Ang bawat tunog ng kanyang telepono ay nagpapakabog sa kanyang dibdib. Sa ikalawang gabi, dumating ito. Isang email na may subject na Confidential, H. Lantian Medical Records. Nanginginig ang mga kamay ni Kael habang binubuksan niya ang naka-attach na PDF file. Ang dokumento ay protektado ng password. Itinype niya ang password na ipinadala ni Carla. Sinagliwa. Ang unang pahina ay isang medical abstract mula sa isang maliit na klinika sa kalapit na syudad. May petsang halos 5 taon na ang nakalipas. Ilang linggo lamang matapos silang maghiwalay ni Hiraya. Patient name, Hiraya Luntian. Initial diagnosis, cardiomyopathy, suspected, postpartum. Ang mga salitang iyon ay teknikal, malamig. Ngunit habang binabasa ni Kael ang mga sumunod na pahina, ang mga teknikal na salita ay naging isang kwento ng trahedya. Ang mga resulta ng 2D echo, mga resulta ng ECG, ang mga paliwanag ng doktor. Ang puso ni Hiraya ay mahina, isang kondisyon na namana na lalong pinalala ng kanyang pagbubuntis. Ang puso ay nahihirapang mag-pump ng dugo sa buong katawan, kaya pala laging pagod. Nagdudulot ng pamamaga ng mga binti at hirap sa paghinga. Kaya pala iyon ang mga isinusulat niya sa kanyang notebook. At ang pinakahuling tala mula sa isang follow-up check-up makalipas ang 1 taon. Prognosis, poor. Palliative care is advised. Life expectancy is estimated to be 3 to 5 years without a heart transplant. 3 to 5 years. Ang mga salita ay lumabo sa harap ng mga mata ni Kael dahil sa mga luhang biglang bumuhos. 5 taon. Binigyan siya ng taning. At sa loob ng 5 taong yon, sa halip na isipin ang sarili, pinili niyang ibuhos ang lahat ng natitirang lakas niya sa kanyang mga anak. Ngayon,
Naintindihan na niya ang lahat. Ang pagtanggi niyang pumunta sa doktor sa syudad ay hindi dahil sa ayaw niyang gumastos. Ito ay dahil alam na niya. Alam na niyang wala ng lunas. Ang hindi niya pagsabi kay Kael ay hindi dahil sa galit o pagmamataas. Ito ay isang sakripisyo. Ayaw niyang gugulin ang mga huling taon ng kanyang buhay at ng kanyang mga anak sa isang magulong labanan para sa kustodya o sa awa ng isang lalaking minsan na siyang tinalikuran. Pinili niya ang kapayapaan para sa kanila. Ang pagod na puso ay hindi isang metapora. Ito ay isang literal na hatol ng kamatayan. Isang matinding pagsisisi, mas malalim at mas masakit kaysa sa anumang naramdaman niya dati, ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Habang siya ay nagpapakasasa sa kanyang tagumpay sa Maynila, ang babaeng minahal niya ay tahimik na binibilang ang kanyang mga huling araw dito sa bayan ng Sampaga. Nagbihis si Kael. Hindi na siya nag-abalang magsuklay. Lumabas siya sa gabing madilim. Dala ang kanyang laptop. Hindi niya alam kung saan nakatira si Dante. Pero alam niya kung saan ito laging naroroon. Sa barangay hall. Nadatnan niya si Dante na nag-aayos ng mga papel sa kanyang maliit na opisina. Nagulat ito nang makita si Kael. Ang mukhay gusot. Ang mga matay namumula. "Anong ginagawa mo dito?" tanong ni Dante. Handa na namang makipag-away. Hindi sumagot si Kael. Inilapag niya ang laptop sa mesa ni Dante at ibinaling ito paharap sa kanya. Ang medical record ni Hiraya ang nakabukas. "Basahin mo," utos ni Kael. Ang boses ay garalgal at puno ng sakit. Nagsalubong ang mga kilay ni Dante, ngunit sinimulan niyang basahin. Ang kayabangan sa kanyang muka ay dahan-dahang napalitan ng pagkalito, pagkatapos ay pagkabigla at sa huli ng isang hindi makapaniwalang pagkaunawa. Namutla siya. Nang matapos siyang magbasa, tumingala siya kay Kael. Wala na ang tapang sa kanyang mga mata. Hindi ko alam," pabulong na sabi ni Dante. Ang sabi niya lang, pagod siya. Umiling si Kael. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Humarap siya sa lalaking itinuring niyang kaaway. "Ito ang ipinaglalaban mo?" tanong ni Kael. Ang bawat salita ay may bigat ng 5 taong pagkakasala. Ang itago ang katotohanan sa sarili kong mga anak na ang nanay nila ay hindi sila iniwan, kundi isang bayani na lumaban hanggang sa huling hininga. Ang silid ng korte ay malamig at tahimik, ngunit para kay Kael, ang hangin ay mabigat at halos hindi niya mahinga. Nakaupo siya sa tabi ni Attorney Sandoval. Ang kanyang likod ay tuwid na tuwid. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa ibabaw ng kanyang tuhod. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Dante, kasama ang kanyang abogadong bigay ng Public Attorney's Office. Ang dating kumpiyansa ni Dante ay napalitan ng isang halatang pagkabalisa. Ang mga nakaraang araw ay isang mabilis na pagbabago ng mga pangyayari. Ang medical records ni Hiraya na isinumite ni Attorney Sandoval bilang bagong ebidensya ay nagpabago sa buong takbo ng kaso. "Ipinapatawag ko sa witness stand si Kapitan Dante Makiling," sabi ni Attorney Sandoval. Naglalakad si Dante patungo sa upuan ng saksi na tila pasan niya ang buong mundo. "Kapitan Makiling," simula ni Attorney Sandoval. "Sinasabi ninyo na si G. Alpas ay isang pabayang ama, na inabandona niya ang kanyang pamilya. Tama po ba?" "Oo," mahinang sagot ni Dante. "Ngunit sa mga nagdaang taon na kasama ninyo si Hiraya, mayroon ba siyang nabanggit sa inyo tungkol sa kanyang malubhang karamdaman sa puso?" Nag-atubili si Dante. Tumingin siya sa sahig. "Wala po." Ang sabi niya lang ay madali siyang mapagod. "Kaya pala't inakala ninyong ang pagod niya ay dahil sa hirap ng buhay, at ang hirap ng buhay na yon ay kasalanan ng aking kliyente." "Oh, salamat po." Bumalik si Attorney Sandoval sa kanyang upuan. Ngayon, ang abogado naman ni Dante ang tumayo. Sinubukan nitong iligtas ang sitwasyon. "Kapitan Makiling,
Hindi ba't posible na ang stress na dulot ng pag-abandona ni Gia Alpas ang nagpalala sa kondisyon ni Hiraya? Ito na ang huling barahan ni Dante, ang huling pag-atake. Tumingin siya kay Kael. Ang mga matay may bahid pa rin ng hinanakit. Posible, mahal na mahal niya ang lalaking iyan. Ang pag-alis niya, winasak nito ang puso niya. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Kael. Kahit alam na niya ang medikal na katotohanan, ang emosyonal na katotohanan ay masakit pa rin. Ngunit si Attorney Sandoval ay may inihanda pa. Your Honor, sabi niya, lumalapit sa hukom. Mayroon po kaming huling ebidensya, isang bagay na nahanap ng aking kliyente sa mga personal na gamit ng yumaong si Hiraya Luntian. Inilabas niya ang maliit na notebook. Ang notebook kung saan itinatala ni Hiraya ang kanyang mga sintomas. Binuklat niya ito sa isang pahina malapit sa dulo. Isang pahinang hindi napansin ni Kael noon dahil nakatupi ito sa gitna. Isang liham na hindi naipadala. Maari ko po bang basahin ito para sa korte? Tanong ng abogado. Tumango ang hukom, huminga ng malalim si Attorney Sandoval. Ang kanyang boses na dati para sa pakikipagdebate ay naging malumanay. Para sa aking mga tala, sinag at liwayway. Simula niya, ang buong silid ay natahimik. Kung binabasa niyo man ito balang araw, ibig sabihin ay natuloy na ang mahabang bakasyon ni Mama. Huwag kayong malulungkot mga anak. Dahil sa lugar na pupuntahan ko, hindi na mapapagod ang puso ko. Hindi na ako mahihirapang huminga. Makakapagpahinga na ako. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa mga mata ni Kael. Patawad kung hindi ko kayo masasamahan sa inyong paglaki. Patawad kung hindi ko na matatahi ang mga punit sa inyong bestida o masusuklay ang inyong buhok. Pero lagi niyong tatandaan, kahit nasaan man si Mama, mahal na mahal ko kayo, higit pa sa anumang bagay sa mundo. Ang boses ni Attorney Sandoval ay bahagyang nanginig, ngunit nagpatuloy siya. May isa pa akong hiling, balang araw, baka hanapin kayo ng papa ninyo. Huwag kayong magtatanim ng galit sa kanya. Nagkamali siya, oo, pero alam kong sa puso niya, mahal na mahal din niya kayo. Kapag dumating ang araw na yon, bigyan niyo siya ng pagkakataon dahil ang bawat tao ay may karapatan sa isang bagong simula. Pagkatapos basahin ang huling salita, isinara ng abogado ang notebook. Ang katahimikan sa loob ng korte ay nakakabingi. Kahit ang hukom ay nagpupunas ng gilid ng kanyang mata, ang kwento ay hindi na tungkol sa kung sino ang may kasalanan. Ito ay naging tungkol sa isang ina na may walang katapusang pagmamahal. Hindi na nagtagal ang deliberasyon. Bumalik ang hukom, ang kanyang mukha ay seryoso. Kinuha niya ang kanyang maliit na maso. Matapos suriin ang lahat ng ebidensya, sabi ng hukom, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Lalo na ang nagpapatunay sa naging sakripisyo ng yumaong ina para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Ang korteng ito ay nagdesisyon. Tumingin siya ng diretso kay Kael, ang nag-iisang kustodiya para sa mga batang sina Sinag at Liwayway Luntian ay ipinagkakaloob sa kanilang biolohikal na ama, si G. Kael Alpas, Tok. Ang tunog ng pagpukpok ng maso ang nagwakas sa lahat. Ang biyahe pabalik sa Maynila ay ang pinakatahimik na biyaheng naranasan ni Kael. Sina Sinag at Liwayway ay magkatabing nakaupo sa maluwang na backseat ng kanyang sasakyan. Ang mga bintana ay tinted kaya't hindi sila masisilaw sa araw. Hindi sila umiyak nang magpaalam kay Dante. Tila ba ang lahat ng emosyon ay naubos na sa mga nagdaang linggo. Tahimik lang silang nakatingin sa labas, pinapanood ang pagliit ng pamilyar nilang bayan hanggang sa ito'y tuluyan ng mawala. Ang panalo sa korte ay hindi matamis. Ito ay may pait ng pagsisisi at bigat ng isang bagong responsibilidad. Pagdating nila sa penthouse ni Kael, ang reaksyon ng kambal ay hindi pagkamangha, kundi takot. Ang matataas na kisame, ang malalaking bintanang salamin na tanaw ang buong syudad, ang mga muebles na moderno at walang bakas ng pagiging tahanan.
Lahat ng ito ay banyaga at nakakatakot para sa kanila. Ito ang magiging kwarto ninyo, sabi ni Kael. Binubuksan ang pinto ng isang malaking silid na mabilis niyang pinaayusan. May 2 kama na parang para sa prinsesa at isang aparador na puno ng mga bagong damit at laruan. Ngunit sa halip na pumasok, umatras pa ang kambal. Nagtago sila sa likod ng binti ni Kael, tulad ng dati nilang pagtago sa likod ni Dante. Sa isang iglap, naintindihan niya. Hindi niya sila masusuhulan ng mga material na bagay. Ang unang gabi ay isang kalamidad. Ipinagluto niya sila ng steak, ang iniisip niyang pinakamasarap na pagkain. Pero hindi nila ito ginalaw. Hinahanap nila ang isdang pinirito at ang mainit na sabaw na laging niluluto ni Dante. Sinubukan niyang patulugin sila sa kanilang bagong kwarto. Ngunit pareho silang umiyak. Takot sila sa dilim, sa katahimikan, sa kalawakan ng silid. Sa huli, sumuko si Kael. Kumuha siya ng mga unan at kumot at inilatag ito sa sahig ng kanyang sariling master's bedroom. Humiga siya sa sahig kasama nila, isa sa kanyang kaliwa, isa sa kanyang kanan. Doon lang sila tumahan at dahan-dahang nakatulog. Habang pinagmamasdan niya ang mga mukha nilang payapa sa pagtulog, naramdaman ni Kael ang isang damdaming matagal na niyang kinalimutan, ang pagiging ama. Kinabukasan, itinapon niya ang lahat ng kanyang plano. Hindi na niya sinubukang magluto ng mga pagkaing hindi nila kilala. Nag-order siya ng simpleng pritong manok at kanin. Itinabi niya ang kanyang mamahaling business suit at nagsuot ng simpleng t-shirt at shorts. Ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari noong hapon. Nakaupo ang kambal sa isang sulok ng malawak na sala. Magkayakap, binabasa ang isang lumang picture book na dinala nila mula sa bayan ng Sampaga. Lumapit si Kael at umupo sa sahig. Hindi sa tabi nila, kundi sa isang distansyang hindi nakakatakot. Hindi siya nagsalita. Pinanood lang niya sila. Pagkaraan ng ilang minuto, inangat ni Liwayway ang tingin. Ang kanyang mga matay puno ng pag-aalinlangan. Dahan-dahan, itinulak niya ang libro papalapit kay Kael. Naintindihan niya ang ibig sabihin nito. Kinuha niya ang libro. Isang araw, simula niya, ang boses ay medyo kinakabahan. Sa isang malayong kaharian, nagbasa siya ng nagbasa. Ginamit niya ang iba't ibang boses para sa mga karakter. Ginawa niyang katawa-tawa ang boses ng higante at malambing ang boses ng prinsesa. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang kislap sa mga mata ng kanyang mga anak. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Liwayway. Nang matapos ang kwento, si Liwayway ay nakasandal na sa kanyang balikat, tulog. Ang pagod sa biyahe at ang bigat ng mga pangyayari ay bumigay na rin sa wakas. Si Sinag, ang laging matapang, ang laging mapagmatiyag, ang siyang nanatiling gising. Dahan-dahan siyang tumayo, lumapit kay Kael at may iniabot. Ang luma at lukot na drawing ng isang pamilya na may anghel, ang drawing na nagsimula ng lahat. Pwede mo po bang itago ito para kay Mama? Bulong ni Sinag. Ang boses ay halos hangin lang. Hindi na chew. Wala pang papa. Isang simpleng tanong lang. Marahang kinuha ni Kael ang papel. Ang kanyang mga daliri nanginginig. Tumingin siya sa kanyang anak. Sa mga mata nito, wala na ang takot. Napalitan ito ng isang maliit, napakaliit, na binhi ng tiwala. Oo, anak. Sagot niya. Ang mga luhay nagbabadyang tumulo. Itatago ko. Lumipas ang 6 na buwan. Ang penthouse ni Kael Alpas ay hindi na isang malamig na espasyo ng salamin at bakal. Ito ay naging isang tahanan. Ang mga mamahaling vase ay napalitan ng mga garapon na puno ng krayola. Ang mga abstract painting sa pader ay may katabi ng mga drawing ng pamilya na nakadikit gamit ang tape. Ang nakakabinging katahimikan ay napalitan ng tunog ng Let It Go na paulit-ulit na pinapatugtog
at ng walang katapusang tanong na nagsisimula sa, "Bakit, Papa?" "Papa, hindi pantay ang tirintas ko," reklamo ni Sinag isang umaga habang nagmamadali silang magayos para sa eskwela. "Sandali lang, anak," sabi ni Kael habang pinipilit isubo ang isang kutsarang kanin at sabay na tinitimpla ang gatas ni Liwayway, ang dating bilyonaryo na kayang magpatakbo ng isang boardroom meeting nang nakapikit ay mas nahihirapan sa umaga ng isang Lunes. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi niya ipagpapalit ang kaguluhang ito sa anumang bagay sa mundo. Natuto siyang maging ama sa paraang hindi niya kailanman inakala. Natuto siyang ang pagmamahal ay hindi pagbibigay ng laruan, kundi pagbabasa ng kwento hanggang sa makatulog sila. Natuto siyang ang pag-aalaga ay hindi pagbabayad ng tuition, kundi ang pag-alam kung paano haluin ang gamot sa lagnat sa tamang temperatura. Isang araw, tumawag ang kanyang sekretarya. "Sir, aalukin po sana kayo ng Forbes para sa cover ng kanilang Businessman of the Year issue." "Sabihin mo hindi ako pwede," sagot ni Kael habang pinupunasan ang natapong juice sa sahig. "May parent-teacher conference ako sa araw na yon. Hindi ko pwedeng palampasin." Ang kanyang mga prioridad ay nagbago. Ang kanyang mundo ay lumiit. Ngunit kasabay nito, ang kahulugan nito ay lumawak ng walang hanggan. Isang Sabado, sa anibersaryo ng pagkamatay ni Hiraya, nagdesisyon siyang bumalik sila sa bayan ng Sampaga. Ang Dapit-Hapon Memorial Gardens ay ganoon pa rin, tahimik at payapa. Dala nila ang mga pinakamagagandang puting rosas na nabili ni Kael. Habang naglalakad sila patungo sa puntod, nakita nila si Dante. Nakatayo ito roon, nag-aalay ng simpleng mga bulaklak ng sampagita. Sa halip na tensyon, isang tango ng pag-unawa ang namagitan sa dalawang lalaki. "Kapitan!" bati ni Kael. "Kael!" sagot ni Dante, sabay tingin sa kambal. "Ang lalaki na niyo na." Lumapit sina Sinag at Liwayway at nagmano kay Dante. "Tito Dante!" sabay nilang sabi. May paggalang at pagmamahal pa rin sa kanilang boses para sa lalaking naging bahagi ng kanilang buhay. At sa halip na magselos, naramdaman ni Kael ang pasasalamat. Matapos ang ilang sandali, nagpaalam na rin si Dante. Iniiwan ang mag-aama sa kanilang pribadong sandali. Inayos ni Kael ang mga rosas sa puntod. Umupo sila sa damuhan. Ang dalawang bata ay nakasandal sa kanyang magkabilang balikat. "Mama," sabi ni Liwayway, "masaya na po kami ngayon. Si Papa po, magaling na magluto ng sinangag." Ngumiti si Kael. At hindi na po siya natatakot sa mga halimaw sa ilalim ng kama. Dagdag ni Sinag na ikinatawa nilang lahat. Hinawakan ni Kael ang kamay ng kanyang dalawang anak. Hinigpitan niya ang hawak. Tumingala siya sa maaliwalas na kalangitan na parang nararamdaman niya ang ngamang ngiti ni Hiraya mula sa itaas. Ang sakit ng nakaraan ay naroon pa rin. Ngunit hindi na ito isang sugat na dumudugo. Ito ay naging isang pilat. Isang paalala ng isang pag-ibig na nawala at isang pag-ibig na muling natagpuan. "Mahal ka namin, Papa," sabay na bulong ng kambal habang isinusuoksok ang kanilang mga ulo sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, ang huling piraso ng pader sa paligid ng puso ni Kael Alpas ay tuluyan ng gumuho. Ang bilyonaryo ay nawala. Ang naiwan ay isang ama. Isang ama na buo na. Tumingin siya sa pangalan ni Hiraya na nakaukit sa malamig na bato. Ang kanyang mga mata ay nagluluha, ngunit ang kanyang labi ay may ngiti. "Salamat, Hiraya," bulong niya sa hangin. "Natagpuan na nila ako, at sa wakas, natagpuan ko na rin ang sarili ko." At dito po nagtatapos ang kwento nila, Kael, Sinag at Liwayway. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang pangalawang pagkakataon ay hindi isang pambura ng nakaraan, kundi isang panulat para sa isang mas magandang kinabukasan. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong Ang Pangako ng Kahapon.
Ano po ang aral na inyong natutunan sa kwentong ito? I-comment nyo lang po sa ibaba at sabay-sabay nating pag-usapan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, i-share at mag-subscribe na rin po kayo para hindi mahuli sa mga susunod pa nating mga kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Hanggang sa muli, paalam.